Mga paps, tama. Tama yung isang plate. Next. Ayun, mali. Oh, mali itong isang plate mga paps. Mali ang kabit. Tingnan yung mga paps oh. So ikakakabit lang natin to 1 week pa lang. Pero grabe. Ang dumi. Ayan mga paps, unboxing tayo. Ito nga pala ay clutch lining para sa XRM 110. Ayan. Unboxing tayo mga paps. Ayan, balot na balot ito mga paps. Nakalagay nga dito XRM na. Ayan. Ayan. Ayan mga paps. XRM. Ayan. Model XRM. 1 set. Ayan mga paps, meron na naman tayong gagawin. XRM 110. So ang gagawin natin mga paps, magpapalit tayo ng clutch lining. Ayan, kung natatandaan nyo yung upload ko na nagpalit tayo ng primary. So ito yon. So nagpalit din tayo ng valve seal, tapos ng piston kit, isang set, piston ring. Nawala na yung usok niya, gumanda na yung hatak ng under ng makina niya. Ang problema na lang ngayon, pag tumatakbo siya, may time na kumakapit na mabilis, may time na mabagal, may time na minsan bumabagal kahit yung makina mo galit na. So ang problema nun mga paps is secondary lining. Yun ang gagawin natin ngayon. Ayan, itong pampalit natin ay replacement lang to. Ayan. Pang XRM. Ayan, XRM. Ayan. Ang gagawin natin, drain tayo ng langis. Kasi pag di tayo nag-drain, tatagas ang langis. Ayan mga paps, na baklas na natin. So ang papalitan ng lining ito. Ito. Ayan, dulas na. Itong papalitan natin to. Itong part na to. Yan. Kaya kailangan kakalasin din natin lahat yan. Siyempre kailangan may proper tools ka ng pangbukas. Ayan. Para dito. At dito. Palitan na natin mga paps. Let's go. Tingnan yung mga paps oh. So ikakakabit lang natin to 1 week pa lang. Pero grabe. Ang dumi. Nakasala agad yung ating filter ng dumi. Ayan oh. Ayan. Ay mga paps, bagong bago to. Doon sa upload natin 1 week pa lang nakakaraan. Kasi nga bakal to bakal ng kanyang primary. Pinalitan natin ng bagong assembly. So napakadumi talaga ng kanyang langis kasi kakakabit pa lang natin yan. Grabe, sobrang dumi na naman. Ayan. Okay, assemble tayo ay baklas. Kailangan natin to. Yan. Pero bago mo babaklasin yung mga paps, tatanggalin mo yung nakaipit na yan. Nakaklamp. Tutulakin mo yan. Okay, let's go. Dito nga mga paps, so tinatanggalan natin yung primary. Kasabi na rin yung secondary. So hindi mo siya matatanggal ng isa lang, kailangan sabay. Sabay mo silang kakalasin. Ayan mga paps. Basic lang. Basta ingat lang kayo sa pagbaklas mga paps. Ayan, okay na mga paps. At dito nga mga paps, so fast forward tayo kasi mahaba tong video na to. So ang ginawa ko nga dito, so hinugasan ko ng gasolina yung kanyang makina. Kasi napakadumi talaga. Maging maganda man lang sana ang kanyang kulay.
Kasi bagong langis ang ilalagay natin dito mga paps. Sayang naman kung bagong langis ang ilalagay natin dito. Tapos gano'n naman kadumi yung makina. Kaya lilinisan natin itong mga paps ng gasolina na may kasamang pressure ng hangin mga paps. Ayan mga paps. Ayan mga paps, yan nilinisan natin ng gas. So gumanda-ganda ng itsura niya ngayon. Ayan. Ay, kulay putik kanina. Sobrang daming putik. Ito na lang lilinisan natin ulit. Oh. Kapapalit lang nito mga paps. Oh. Puro putik na naman. Ito yung papalitan natin ng lining. Pero babaklasin ta muna. Okay. Ay, linisan ta muna ito isa. At ayan na nga mga paps, nililisan na natin yung primary lining assembly. Ayan. So meron yan dyang washer sa loob. Sa gear sa loob, yung kakalimutan. Yan, nilinisan natin to kasi 1 week pa lang puro putik na mga paps. Ayan mga paps, so ipapakita ko sa inyo kung i-check natin kung tama ang pagkasalansan nitong lining. O ayan, dapat ang kanyang plate ay nakatihaya. Okay. Ayan. Yung kanyang hub, so goods pa naman. May konting tama lang pero okay pa. Ayan. Ang check natin ngayon ay yung ayan. Ito yung kanyang lining mga paps. Manipis na. Ayan o. Sunog na. Ayan. Check natin tong plate kung anong itsura. Ayan. Una, naka-taob. Ayan. Check natin yung kasunod. Dapat ay nakatihaya. Ayan. Mga paps, tama. Tama yung isang plate. Next. Ayun, mali. Oh, mali itong isang plate mga paps. Mali ang kabit. Yung unang plate na binaklas natin, so nakataob siya. So dapat ay nakatihaya, ano? Dapat nakatihaya siya. So dalawang plate na agad yung nakita nating mali. Dapat nakaganon. Yan, isa lang ang tama. Tapos itong isa mali, kitang-kita eh. Oh, tingnan nyo mga paps. So yung carb nasa ibabaw. Na ito yung flat. So dapat nakaganito siya. So mali yung kabit ng plate. Ayan, itong isa kaya. Ito hub na. Yung lang mga paps napansin natin. So sala-sala yung kabit ng hub, ng plate. Check natin ito ay. Hindi pa naman alog. Ayun, may konting alog. Pero pwede pa yan. Yun mga paps, pag nagkakabit kayo ng itong mga clutch plate, so dapat pa yun ay nakatihaya, nakaharap sa labas. Makikita nyo naman to ay ano, na may carb sa likod. Ayan o. So ito yung likod nya. Ito. So ito yung flat nya harap. So pagkabit nito mga paps, dapat ay nakatihaya. Ayan. O sana yung hub. O ito yung hub. Yan, dapat nakatihaya. Ayan, nakaganon. Okay. Baltan na natin ito mga paps. So papakita ko sa yung pagkasunod-sunod. Kung makikita nyo yung kanyang lining, ano, manipis na. Palitan na talaga. Baltan natin ang bago. Kumpara sa bago makapalo, mataas pa. Okay. Assemble tayo. Pero bago yan, linis muna natin to kasi sobrang dumi. Okay. Ayan mga paps, dahil bago linis natin yan, dapat bago din ang langis. Ayan. So 800 liter na to. So tamang sukat na siya. Yan ang gagawin natin mga paps. Sa magkakabit ng lining, siyempre bago natin ito ikakabit, ibababad muna natin to sa langis. Kasi hindi pwedeng hindi ibabad yan sa langis bago nyo ikabit.
Kasi dudulas at dudulas lang yan, sayang. Ayan. Ibababad nyo yan sa langis, bawat isa. Ayan. Ayan. Hindi basta-basta kabit ang kabit. Kasi once na napatakbo nyo yan at tuyo, nako, slide, magiging slide yan, slide ang takbo nyan pag di kayo nagbabad ng langis sa lining. Ayan, mga kaunting sandali, babad lang natin siya. Ayan. Ayan na nga mga paps, mag-assemble na tayo. Ganitong tamang pag-assemble. Ayan. Una, lining. Lining ang una natin ilalagay. Ayan. So, huwag kayong magkakamali Kasi hindi naman kayo magkakamali yan kasi ang plate lang naman yan is tatatlo. Kasi 4 lang ang lining nito. Kasi baka mauna nyo yung plate. So, slide lalo yan kasi bakal to bakal. Makinis sa makinis. Yan. Una is lining. Next is lining plate. Sa paglagay po nito ay dapat ay nakatihayang ganito. So kanina pagbaklas natin nakataob. So mali po yun, dapat nakaganito. Yan, nakatihaya. Yan, nakatihayang ganyan. Yan. Next is lining ulit. Binabad natin sa langit. Ayan. Next is plate. Dapat nakatihaya ulit. Nakaganito. Hindi dapat nakataob. Dapat nakatihaya. Ayan. Next is lining. Ayan. Sunod ay plate. Nakatihaya ulit. Huwag magkakamali. Tapos ay lining. Yung same lining nga pala. Yan, dito nakalagay sa kabila. Nakaganyan, no? Pwede naman yan nandito sa kabila. Ayan, pwede rin yan dito. Yan. Pwede din naman yan ganyan, no? Pwede rin. Pero kung titingnan nyo, so malaki naman yung allowance. So, labos din naman yung lining plate. So, dito natin ilalagay. Kasi tutulakin din naman ng 4 na spring yan. Ganyan. Tapos, papantayin nyo yung ngipin kasi hindi mapapasok yung hub. Yung ngipin, pantay dapat. Yan, nalihis na siya. Hindi mo mapapasok yung hub pag hindi mo pinantayan. Yun lang mga paps, laging tandaan, dapat nakatihaya ang plate natin. Ayan. Ayan, lagay na natin to. So bago natin to ilalagay, huwag kalimutan itong washer na manipis. To. Yan. Huwag kalimutan. Yan. Yan. Konting alog-alog lang, nahirapan tayo kasi hawak natin ang cellphone. Yan. Ayan, shoot na. Ganyan lang mga paps. At ayan ang mga paps, nakabitan natin yung tornilyo. Ayan. Ito yung itsura niya pag nabuo na. So, itong huwag kakalimutan lagi. Itong na to, washer. Bago nyo ito ilalagay. Yan, swak. Kabit na natin, simbol na natin. Tapos huwag kalimutan tong busing. Ayan. Chikong alog. Goods naman. Tapos huwag kalimutan yung mga kasamang lock natin dito.
So itong dalawa para dito. At ito. Yan. Yan ang magkasama. So yun ay doon talaga yun. So asimbola natin. Let's go. Dito nga mga paps ay inasimbola natin yung lilinisan natin at pinalitan natin ng clutch lining, yung secondary. Ayan. Dito mga paps ay kailangan sabay at meron ka ditong papaikuting gear. Ita-timing mo dito sa primary bago mo higpitan lahat ng mga tornilyo mga paps. At ayun na mga paps, pag nakabit mo na i-timing mo na yung gear, huwag kalimutan ikabit ito mga paps. Ilalagay mo na yung tamang pagkasunod-sunod ng washer at ilak mo na rin. Siyempre kailangan may proper tools ka mga paps. Ayan mga paps. Ayan mga paps na nagawa na natin. Ayan. Tapos nilinisan lang natin yung pagtatamaan ng crankcase. Kasi yung dating gasket nabiyak-biyak na putol-putol. So kailangan malinis kasi pinatigas ko na yung gasket maker na to. So matigas na siya. Para paglapat dyan is walang bukol. Para walang leak na langis. Okay, let's go. Ayan mga paps, na-assemble na natin. So tutulog pa kasi tayo kaya nagmamadali tayo. Ayan, dagdag tip lang sa yung mga kikir nyong dumudulas na. Ayaw na kumapit. So ang gawin nyo, katayin nyo lang to ng grinder. So nakatay ko na to. Ibig sabihin masyadong dikit. Kahit higpitan mo, nakatukod na. Ngayon, kakakatabas ko lang ng grinder. So angat na siya. Ngayon, pag hinigpitan mo siya, yayakapin na niya mismo yung itong kicker natin, shafting. Yan, yun lang dagdag tips sa mga nahihirapan kung bakit lumuluwag ang ating kicker. Okay? At ayan na nga mga paps, so tinesting natin yung gawa natin dito kung talagang malakas ng batak. Ayan mga paps, malakas na siya at dumadamba na. So kaya na rin yan sumabay. Hindi lang tayo makabilis dito kasi bawal dito hanggang 60 lang maximum dito sa lugar na to. Private kasi to. Kaya pero goods na mga paps. Ayan, goods na mga paps.